sa inyong lahat. Yan, kahit maulan, ay kita po ang ngiti sa inyong mga labi, ang nagagandahan at nagagwapuhang mga anak ng Diyos. Yan, talaga naman. Kumusta na po kayo? Yan. Kaya paborito namin ni Ate Mercy yung sa biyaya, napapaindak pa. Amen po. Kung maganda pala ang kalagayan ng ating puso ngayong umaga, purihin po ang Panginoon. At yun ay biyaya ng Panginoon. Kahit ang paligid ay maiba na, pero ang puso naman ay sa Diyos, ayos po yun. Ang atin pong mensahe ay pagpapatuloy ng serye tungkol sa mga kwento mula sa aklat ng Genesis, particular sa buhay ni Abram. Nang siya ay tinawag ng Diyos, na makikita natin sa Genesis chapter 12, verses 1 to 9. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis 12, 1 hanggang 9. Genesis 12, 1 to 9. Sige po, nandun na po kayo. Basahin po natin ang sabay-sabay, kahit magkakaiba po ng version. Sige po, 1, 2, 3. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y susumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot, isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeyo. Nagpakita si Abram kay Yahweh at nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat roon, nagtuloy siya sa kaburulan ng silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng isang altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Sige po, tayo po'y saglit na manalangin. O Panginoon naming Diyos, kayo ang inaasahan naming magtuturo sa amin ngayong umaga. Samahan po ninyo habang kami nagbubulay. Alisin po ninyo, Panginoon, ang maibang kaisipan sa amin, kundi ituon namin at i-focus ang pag-aaral ngayong umaga para sa inyo. Maluwalhati ang inyong pangalan, madakila ka. Matuto kami sa inyong mga salita upang ito ay pamuhay namin bilang mga mananampalataya, Panginoon. Malagong mananampalataya. Salamat na sasamahan mo kami. Ibubuhos mo ang inyong pangunawa sa bawat isa sa amin na kayo ang patuloy na gumawa sa kalagitnaan namin. Salamat po. Ang lahat ng ito'y panalangin namin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kung atin pong babalikan ang kasaysayan ni Abram na anak ni Terah, na pangsyam sa saling lahi mula kay Noe, si Terah ay malayong apo ni Shem, ang panganay na anak ni Noe. Pagkatapos ng baha, sinabi sa chapter 11 ng Genesis na simula't simula pa'y iisa ang wika ng mga tao at nang makarating sila sa kapatagan ng Shinar, ay nagkaisang gumawa ng isang lunsod na may toreng abot langit upang sila'y maging tanyag at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Ang sabi po sa Genesis 11:6,
Sinabi ni Yahweh, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lang ito ng kanilang mga binabalak. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang maibigan. Naging matayog nga ang pangarap ng tao. Hindi na isaalang-alang si Yahweh at ang nais ni Yahweh na gawin kung ano ang maibigan kahit taliwas sa layunin ng Diyos. Ang orihinal na plano ng Diyos ayon sa Genesis 1 verse 28 ay sila'y pinagpala. Ang sabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala dito. Ang nais ng Diyos ay kumalat ang mga tao, punuin ang daigdig, at pamahalaan ito. Pero hindi ganito ang binabalak ng mga anak ni Noe na nais matanyag at magkaisang malaking angkan. Kaya't ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay nagkawatak-watak sa buong daigdig at natigil ang paggawa ng lungsod ng Babel. Nagkaroon nga ng maraming wika, kaya't ang mga sarilahi ni Noe ay nangalat sa iba't ibang panig ng mundo mula sa bayan ng Ur sa Caldea. Si Tera at ang kanyang sambahayan ay papunta sana sa Kanaan. Ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. At nang nasa Haran na sila, tinawag naman ng Diyos si Abraham na anak ni Tera na lisanin ang bayan ng kanyang mga magulang at pumunta sa lugar na ituturo sa kanya ng Diyos. Sa panahong iyon, si Abram ay established na. Marami na siyang kawan at mga tauhan. Ibig sabihin, isang salita, mayaman na noon si Abram. Sa ganitong kalagayan, hindi madali ang sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. Sa kabila nito'y sinabi ng talata na sumunod si Abram. Sabi sa Hebreo 11 verse 8, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Kung titingnan natin ang sitwasyon ni Abram, mahirap ang sumunod o tumalima sa ipinapagawa ng Diyos. Kapag ang iniisip niya ay ang kanyang mga maiiwan, maging ang kanyang pupuntahan, o kaya'y ang hirap ng kanyang kailangang batahin, marahil hindi na niya nagawang sumunod. May mga pagkakataong nalalagay din tayo sa ganitong kaparehas na sitwasyon o karanasan. Merong ipinapagawa ang Diyos sa atin, ngunit nahihirapan tayong sumunod. Panalangin ko na sa ating pagbubulay ngayong umaga ay ibunsod tayo ng Diyos sa ganap na pagsusuko ng ating mga buhay upang tumalima sa nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Pagbulayan po natin ang mga katotohanan sa pagsunod na matatagpuan natin sa ating teksto. Mga katotohanan tungkol sa pagsunod sa Diyos. Una, ang pagsunod ay humihingi ng kabayaran. Ano daw po? Ang pagsunod ay humihingi ng kabayaran. Napakalaki ng hinihingi kay Abram upang makasunod siya sa inuutos ng Diyos. Ang sabi po sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Madali po ba? Napakadali po ba ng napagawa ng Diyos kay Abraham? Lisanin mo. O halimbawa tayo, tatanungin tayo. Bawat isa sa atin tatanungin, lilisanin mo ang iyong bayan at pumunta ka sa bayang ituturo pa lamang. Hindi pa sure. Hindi pa sigurado ano. Sa unang tingin, ito ay malaking kawalan kay Abram. Dahil sabi man din natin kanina doon sa taas, siya'y mayaman na. Mahirap nang umalis. Subalit hinihingi ang mga pagsasaayos na ito sa kanyang pagsunod sa Diyos.
Gayunpaman, natutunan natin na mula sa karanasan ni Abram na ang pagsasaayos sa buhay sa Diyos ay kapaki-pakinabang at malaking kapakinabangan. Hindi maaaring manatili si Abram sa Ur o sa Haran, tapos pangungunahan naman niya ang bansa sa Kanaan. Si Abram ay gumawa ng pagsasaayos upang makasunod sa Diyos at ito ay may malaking kabayaran. Iniwan ni Abram ang kanyang mga kamag-anak, ang mga mahal sa buhay, para makasunod sa utos ng Diyos. Tinalikuran niya maging ang mayamang lupain na naging comfort zone niya sa mahabang panahon, kung saan niya naparami ang kanyang mga ari-arian. Iniwan niya ang karangyaan at maalwang buhay sa Haran upang harapin ang bagong pakikipagsapalaran kasama ang Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay totoong hindi madali. Sino pong nadadalian na sumunod sa Diyos? Taas daw ang kamay. Oh, wala. Ang pagsunod sa Diyos ay totoong hindi madali. Magbasa pa nga na lang tayo ng Biblia at manalangin ay anong hirap na lalo na yung lilisanin mo yung lugar mo. Lori, pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Sabi po sa Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Nais mo bang sumunod kay Jesus? Ang kabayaran nito ay ang paglimot sa iyong sarili, pagtanggi sa mga bagay na kinasanayan mo na dati, pagkamuhi sa mga alok ng sanlibutan na umaalipin sa iyo sa mahabang panahon at maaaring patuloy pa ring umaalipin sa iyo ngayon. Kaalinsabay ng pagsisisi ay may pagtitiis at tuluyang pagtalikod sa kasalanan at pagpihit ng iyong pananaw at pananampalataya. Mula sa mga Diyos-Diyosan tungo sa pananalig kay Jesus, it means total surrender of ourselves to Christ at pagsunod sa kanyang kalooban. Malaki po ang hinihinging kabayaran sa pagsunod kay Jesus. Ang sabi po sa Experiencing God, natutunan natin na bago tayo makasunod sa Diyos, kailangan ang kritikal na panahon ng pagpapasya sa ating pagkilala at pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Ang una ay ang krisis ng pananampalataya. Tutuloy po ba ako o hindi, Panginoon? Kailangan mong maniwala na ang Diyos ay ayon sa kanyang sinabi tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang gagawin. Kapag ikaw ay tapat sa iyong pananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, maiipamalas mo ang iyong pananalig sa pamamagitan ng iyong ginagawa. Kailangan ng iyong pagkilos, ang pagkilos na ito ay isang mahalagang pagsasaayos na humihingi ng iyong pagpapasya. Ang pangalawang kritikal na panahon ay pagpapasya. Kapag pinili mong gumawa ng pagsasaayos, maaari ka nang sumunod. Pero kung tumanggi kang gumawa ng pagsasaayos, hindi ka nga makakasunod at hindi mo makakamit ang anumang inilaan ng Diyos sa iyong buhay. Ang pagsasaayos ay paghahanda sa iyo sa pagsunod. Ito ay humihingi ng pagsasaayos sa maraming bagay. Pagsasaayos ng iyong sariling buhay. Tungkol sa ating pananaw, paniniwala, mga iniisip, mga pagpapahalaga. Pangalawa, ang ating kaugnayan, maging sa ating pamilya, mga kaibigan, kakilala. At pangatlo, ay sa ating kalagayan, katulad ng trabaho, hanap buhay o negosyo. Maraming mga pinangyari ang Diyos sa kasaysayan na humihiling ng iba't ibang pagsasaayos. Makikita natin ito sa unang Samuel 16 verse 11.
mabasa natin na kailangang iwanan ni David ang pagpapastol. O si David, nagpapastol. Kailangang iwanan na niya yun upang makasunod siya at upang siya'y maging hari. Siyempre, kinakailangan niyang magsaayos ng kanyang sarili. Kailangang iwanan ni Jonas ang kanyang tahanan at paglabanan ang masamang opinyon laban sa isang lahi upang makapangaral siya sa bansang Nineveh. Kailangang iwanan ni Pedro, ni Andres, ni Santiago at Juan ang kanilang mga pangingisda upang makasunod kay Jesus. Si Saulo na naging Pablo, kailangang ganap na mabago ng mga patutunguhan ng kanyang buhay upang magamit ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita sa mga hintil. Sa lahat ng mga pagbabago at pagsasaayos ng mga ito ay parating may kaakibat o kapalit na malaking kabayaran. Hindi po ganoon kadali ang sumunod sa Diyos. Ang ilan ay kailangang bitawan ang mga di makatwirang opinyon. Mag-iba ng kagustuhan. Ang iba ay kinakailangang iwanan ang kanilang layunin, mga pangarap, mga pagnanasa. Marami ay kinakailangang iwanan ang kanilang mga hanap buhay. Ang lahat ay kinakailangang ibigay sa Diyos at iayon sa buong buhay para sa Kanya. Si Propeta Jeremias po ay buong katapatang ipinahayag sa mga Israelita ang hatol ng Diyos sa masuwaying bayan. Dahil sa matapat na pagsunod sa Diyos, siya ay nakaranas ng pag-uusig at pagtatangka sa kanyang buhay. Gaano kalaking kabayaran, mga kapatid, dahil sa pagsunod, at nasambit niya ang ganito sa Jeremias 18:20a, ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghahanda sila ng hukay upang ako ay patayin? Kapatid, tinawag ka ng Diyos. Siya'y nangungusap sa iyo upang ipahayag ang kanyang gagawin sa pamamagitan mo. May gagawin ka. May gagawin ang bawat isa sa atin. Sa pamamagitan mo. Iba sa akin, iba sa iyo. Iyon ay paanyaya upang iayon o isaayos ang iyong buhay sa kanyang layunin at kanyang pamamaraan. Hindi maiisagawa ng Diyos ang kanyang tungkulin, ang kanyang layunin, kung hindi ka susunod at magsasaayos ng iyong buhay. Kailangan mong i-align ang iyong pag-iisip, ang iyong sinasabi, ang iyong ginagawa sa kanyang mga panukala. Hindi ang iyong pamamaraan o ang dating ginagawa ang masusunod. May sinabi sa iyo ang Diyos, nagabingi-bingihan ka. Ang sabi doon, kailangan mong i-align ang iyong pag-iisip. Kailangan mong gumawa ng mahalagang pagpapasya at kahandaang gumawa ng pagbabago o magsaayos ng iyong buhay para makasunod sa Diyos. Kasi hindi po pwede talagang gusto mong maglingkod sa Diyos na hindi mo iiwan ito ay. Sabi man din po sa talata, sa bahagi ng talata sa Biblia, hindi makakapaglingkod tayo sa dalawang Panginoon. At ito ang hinihiling ay isang malaking kabayaran. Kagaya ng mga nabanggit na, maaring nangangahulugan ito ng iyong sariling buhay. Yung nakasanayan mo na, nasa comfort zone mo na ikaw. Masaya, maayos. Bakit pa ako aalis dito? Sa iyong mga minamahal, mga kaibigan, mga kasama. Hindi pwedeng nag-sell ka, ayos ang sell mo, ay ari pa rin ang barkada mo. Kailangan talaga humihingi ng kabayaran, kapalit. Mga ideya, mga paniniwala, pagpapahalaga.
makabuluhang oras at panahon, pag-aaral, pagtatrabaho, mga adhikain sa buhay, ari-arian, kayamanan, kalayawan, kaginhawahan. Ay, ayaw ko doon, ang sarap matulog, malamig, nagaulan-ulan. Sa isang linggo na ako masamba, ang hirap lumigo. Lahat ng yan, handa ka bang magtiis? Handa ka bang magsakripisyo? At ipagkaloob ang anumang kabayaran, kapalit ng pagsunod sa Diyos? Nahahayag ang level ng iyong spiritual na buhay sa iyong pamumuhay. Naintindihan niyo po ako? Nahahayag ang iyong spiritual na kalagayan sa buhay. Nahahayag ito sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Kung ano yung pinapahalagahan, kung ano yung inuuna. Kahit hindi na magsalita, makikita natin at mararamdaman natin. Kung ano ang mga nasakripisyo mo, kung ano ang mga pinapahalagahan mo. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay may malaking kabayaran. Magagawa lamang nating sumunod kung nananalig tayo sa Diyos na nag-uutos sa atin. Ano daw po? Magagawa lamang nating sumunod kung nananalig tayo sa Diyos na nag-utos sa atin. Pangalawa po, katotohanan tungkol sa pagsunod sa Diyos. Pangalawa, ang pagsunod ay humihingi ng pananalig. Unay kabayaran, padalaway humihingi ng pananalig. Ang utos ni Yahweh kay Abraham sa verse 1, ang sabi po doon, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Sabi po sa Hebreo 11:8, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Ipinaliwanag sa Hebreo na kaya nagawang makasunod ni Abraham ay dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Tumalima si Abraham, nilisan niya ang kanyang bayan at humayo, bagamat hindi niya alam ang tiyak na lugar na pupuntahan niya. Ang galing ano po? Kapag nananalig tayo sa Diyos, susunod tayo kahit hindi natin alam ang kompletong mapa. Hindi po ganito ang natural sa atin, sa ating mga tao. Dahil practical tayo. Gusto nating alam muna natin ang lahat ng detalye bago tayo sumunod. Saan po yun, Panginoon? Sino pong makakasama ko, Panginoon? Patagbo ba yun? Bundok po ba? May tatawirin po bang ilog o dagat? Katulad po ng mga nangingibang bansa or mga OFW o minsan kahit mga tourist. Di ba pag sila pumupunta roon, pinapag-aralan nila, inaalam nila ang lugar na pupuntahan nila para tiyakin ang kanilang kaligtasan, maging maayos ang kalagayan doon. Hinahanapan muna ng sagot ang mga tanong gaya ng paano ba tratuhin ang mga manggagawa sa Kuwait, gaano ba kahigpit ang batas sa Saudi Arabia, at ang katumbas na parusa sa pagsuway. Saan ba ang tambayan ng mga OFW sa Taiwan at Hong Kong? Ano ang totoong kalagayan ng mga turistang nakikipagsapalaran, mamuhay sa UAE?
Ano ang mga requirements para makahanap ng trabaho sa Amerika, sa UK, o sa Australia? Sasapat ba kaya ang dadalhin kong pera para sa 3 buwang pamamalagi ko sa Canada? Ano kaya ang mangyayari kapag nag-overstay ako? May malalapitan ba ako? May tutulong kaya sa akin? Ganyan tayo. Ganyan din po ba ang sagot ni Abraham sa Diyos? Ang dami na kagaya na ang kapatas Pero ang sabi niya, siya'y sumunod, siya'y tumalima. Bilang tao, palagi tayong may agam-agam, may pagtatanong, at nais matiyak kung ano ang pwedeng asahan at mangyayari sa lugar na pupuntahan. And finally, ang mahalagang tanong ay ito, tutuloy ba ako o hindi? Ganito tayo. Ito ang inaasahang pananaw ng mga tao sa ating panahon at ubili. May takot sa mga bagay na hindi tiyak. Subalit walang pag-aalinlangang tumalima sa Diyos si Abram sa kabila ng katotohanan ng hindi niya batid kung saan talaga siya pinapupunta ni Yahweh. Sabi man din doon ay pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Dahil nakikilala ni Abraham kung sino ang Diyos, nagtiwala siya sa kanyang mga salita. Sapat na ang salita ng Diyos para panghawakan natin at sumunod dahil ang Diyos ay Diyos na marunong sa lahat at makapangyarihan sa lahat. Huhugot tayo ng katiyakan hindi sa mga bagay na ating nakikita, kundi sa katotohanan kung sino ang Diyos na nag-uutos sa atin. Sinabi na naman sa Hebreo 11:10, nang dahil sa pananalig ni Abraham, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Nilisan niya ang kanyang bayan at namuhay sa isang lugar bilang dayuhan. Tumira daw sa mga tolda. Kung baga, nasa mansion ka na, umalis pa't lumipat pa sa tent. O kung noon ang kasabihan natin ay nasa kama na, pumunta pa sa banig. Laking-laki na ng sahod, umalis pa. Gandang-ganda na ng trabaho, umalis pa. Trabaho daw ay Nang tawagin ng Diyos si Abraham, nasa panahong tila wala nang mahihiling pa siya. Dahil nasa kanya na halos ang maaring naisi ng sinuman. Sabi nga sa kanta, nasa iyo na ang lahat. Nasa kanya na ang lahat. Kayamanan, katanyagan, pamilya, kayamanan, tauhan. Kabisado na niya pati mga lugar doon. Marami na rin siyang kaibigan. Ito ang tahanan ng kanyang ama at mga kamag-anak. Dumami na sila. At namalagi roon ng higit pang 100 taon dahil marahil komportable na ang kanyang buhay doon. Di po baga tayo, kapag tayo nasa ating sariling bahay, komportable, nakatas pa ang paa habang nagkakape. Tapos pupunta tayo sa isang lugar, at kiming-kimiman din, Pero pag tayo nasa atin, nakakasigaw tayo. Walang Naniniwala tayo na hindi madali para kay Abraham ang lisanin ang Haran. Tayo man, nawiwili tayong manirahan sa lugar kung saan naroon ang ating ikinabubuhay at napapamahal sa atin ng permanent yung ating residence. Madalas nating naririnig, home sweet home. There's no place like home. Di ba ga? Ngani. Mahirap ang iwanan ang lugar na napamahal at kapaki-pakinabang sa atin. Samantalang ang inaalok ni Yahweh ay
ay tila isang lugar na walang kasiguruhan. Hindi rin ito pinangalanan. Ang sabi, ituturo daw lamang. Para bagang sinasabi, halika, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Ay basta sumama ka. Ganun na, ay parang ganun. Mukhang ito ay isang mahirap na pakikipagsapalaran. Ano ho? Wala, may kanin bago doon, may bigas doon, may ulam doon. Sasama ka ba? Isusugal mo ba ang buhay mo, ang karangyaan, katanyagan, kayamanan sa isang lugar na hindi tiyak? At ito pa, dadalhin mo pa ang iyong sambahayan? Magadamay pa, no? Dapat siya na lang. Ay nakakatuwa din naman, wala namang nagreklamong anak. Kung sasabihin kay Abraham, Papa, dito na tayo. Mahirap dun. Isasama pa ang mga tauhan sa isang hindi tiyak na pakikipagsapalaran para iwanan at talikuran ang inyong comfort zone. Sa lahat ng meron ka sa kasalukuyan, nagawa ni Abraham na sumunod kahit hindi kumpleto ang detalye kung saan siya pupunta. Ano ang meron si Abraham na wala sa marami sa atin? Ano kaya? Bakit tayo maraming pagtanggi? Ba't hindi tayo tulad ni Abraham? Sa English daw po, yun ay tinatawag na faith, conviction, trust, reliance. Ito ay malalim na pagtitiwala at pag-asa sa makapangyarihang Diyos. Yun ang wala sa atin na meron siya, na meron si Abraham. Ang malalim na pagtitiwala at pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos. Na kadalasan ay ginagamit upang ipahayag ang pagmamahal at pagtitiwala sa kanyang banal na pamumuhay at pananatili. Ang sabi po sa verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama pa niya ang kanyang buong sambahayan at ang pamangking si Lot. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo yung isang patotoo na nakita ko sa Facebook. Meron pong isang mag-asawang pastor na pinapunta sa India noong 2024. Ang marami pong nagsasabi sa kanilang mag-asawa, bakit mo dadalhin ang pamilya mo doon sa isang lugar na delikado? Which is actually true po dahil nung time na yon ay may balita talagang kaguluhan sa India. Buntis ang asawa ng pastor, pero sila'y pumunta dahil sila'y pinapupunta ng Panginoon. Meron po silang misyon. At habang yung kanyang asawa ay manganganak na, sila po ay may nakilalang mag-asawang doktor na Kristiyano. Ang lalaki ay surgeon at ang babae ay OB-GYN. At sila po ang mahalaga Kristiyano. Nanganak, pinaanak nung mag-asawang doktor, yung babaeng asawa ng pastor. Nanganak, ang panganganak ay normal. At ang bayad ay 5,000 rupees, which is equivalent to 4,000 pesos. Tinatanong daw po ng member ng church, bakit pastor ka pupunta doon? Ay mahirap nga doon, delikado doon. Parang si Abraham. Hindi daw masagot ng pastor, bakit nga ni? Basta't ang mahalaga siya'y masunod sa Diyos. At ito po ang natutunan niya. Sabi niya, if you are in the center will of God, you are in the safest place. And even if you are in the most dangerous place, pag nasa sentro ka ng kalooban ng Panginoon, safest place yun.
But even if you are in the so-called safest place, but if you are out of God's will, you are in the most dangerous place. Ganda ano po? Minsan iniisip mo na ikaw daw ay nasa safest place, ligtas na lugar. Or ikaw ay nasa isang dangerous place, pero kasama mo naman ang Panginoon, safest place yun. Pero kung ikaw daw po ay dun sa tinatawag na ligtas na lugar, pero hindi mo naman ginagawa ang kalooban ng Diyos, but if you are out of God's will, you are in the most dangerous place. Iniisip mong safest place yun, ligtas na lugar yun, pero hindi mo kasama ang Diyos. Yun ang pinakadelikado na lugar. At nung umuwi po yung pastor, yun ang kanyang sinabi. Bakit hindi ko ipapatotoo? Pumunta kami ng mag-asawa namin, sabi mo magulo doon. Pero may ipinadala ang Diyos. Hindi namin alam na may mag-asawang pastor doon, na mananampalataya yung doktor, mag-asawa pa, surgeon at OB-GYN, na nagpanganak sa aking anak. Na delikadong lugar yun. Kahit na dangerous place yung pupuntahan natin, kasama natin ang Diyos. Safest place yun. Ligtas na lugar yun. At naalaala ko lamang po yung habang dinadaanan ko yun. Ako'y naiiyak dun sa Facebook. Ano ko agad? Save ko agad. Sabi ko yung magagamit ito. At nito nga pong sabi ko, hindi alam ni Abraham yung kanyang pupuntahan. Pero dahil siya'y sumunod sa Diyos, naging ligtas po siya. Hindi matatawaran ang pananalig ni Abraham, maging sa mga sumunod na pangyayari, nang maipanganak na si Jacob at subukin siya ni Yahweh. Sinabi ng Biblia na si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Buo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Batid niyang mapapangalagaan siya ni Yahweh. At mapapagkalooban ng isa pang anak, kahit ihayin tiyang handog kay Yahweh ang nag-iisa niyang minamahal na si Isaac. Sabi ko, hindi ko kaya yun, kahit 3 ang anak ko. Yung mapili ng isa at ihahandog. Pero sabi po doon sa Hebreo, doon sa kasaysayan ni Abraham, kaya inihandog ni Abraham si Isaac na kanyang anak kasi kahit daw po patayin, yung pananalig ni Abraham na kahit patayin ni Yahweh si Isaac, kaya niyang buhayin yun. Sa Hebreo po, matatagpuan yun. Kaya niyang buhayin. Ganon kalaki yung pananalig ni Abraham sa Diyos. At ang pagsunod sa kagastuhan nito at ang kanyang ikinabubuti, batid nating sinubok lamang siya ng Diyos at nagtagumpay nga si Abraham. Ngayon naman, sa kanyang pagsunod sa Diyos ay dinala niya ang lahat ng kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon sa Haran, nang may lubos na pagtitiwala na pagpapalain siya ni Yahweh. Nanangan siya sa pag-asang merong mas higit na mabuting bagay na ilala ng Diyos sa kanya sa hinaharap. Si Abraham ay may napakatinding pananalig sa Diyos na dapat natin ding taglayin bilang mananampalataya. Gaano pa kalaki ang ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos? Tanungin daw po natin ang ating sarili, gaano ba ngani kalaki ang aking pananalig sa Diyos? Handa ka bang ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos? Handa ka bang iwanan ang kayamanan at lahat ng iyong ari-arian para tumugon sa paglilingkod na hinihingi ng Panginoon? May isakripisyo mo bang iyong pag-aaral, trabaho, alang-alang sa gawain na meron sa ating paglilingkod kung hinihingi ng Panginoon?
Kaya mo bang iwanan o talikuran ang iyong mga kamag-anak at mga mahal sa buhay para tumugon sa panawagan ng Diyos? Hahayo ka ba para magmisyon sa isang lugar na mapanganib, nakakatakot, subalit hinihiling ito ng Panginoon? Napakalaking hamon, mga kapatid. At ito'y nangangailangan ng pananalig na hindi naman tayo malulugi dahil nangako ang Diyos ng pagpapala sa mga tatalima sa Kanya. At yun po ang ating pangatlong puntos, ang pagsunod ay may gantimpala. Ang pagsunod ay may gantimpala. Una po ay may malaking kabayaran. Pangalawa ay, ano nga ni ang pangalawa? Pananalig. At pangatlo ay may gantimpala. Ang sabi po doon, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ang sa iyo'y susumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa idigdig ay pagpapalain. Sa ating batayang talata po ay makailang beses binanggit ang pangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham. Nangako si Yahweh na pararamihin ang kanyang mga anak, mga apo, at gagawin silang isang malaking bansa. Tiyak ang Diyos sa kanyang layunin at inila ang pagpapala kay Abraham. Hindi pa man nakakasunod ang huli, ay sinabi niya, pagpapalain kita. Walang kondisyon, walang hinihintay na tugon. Walang pag-aalinlangan sa pananalig at pagsunod ni Abraham. Sa verse 2 and 3, pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ang sa iyo'y susumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ang lahat ng ito ay inilaanan ng Diyos at tinanggap ni Abraham bago pa siya makasunod. Ano daw? Ang lahat ng ito ay inilaan na. Nauna na. Inilaan na ng Diyos at tinanggap ni Abraham bago pa siya makasunod. Dahil batid ni Yahweh kung ano ang pananampalatayang meron si Abraham. Hindi lamang siya at ang kanyang sabahayan ang pinagpala ng Diyos, ang mga tao sa lahat ng mga bansa, maging Griego o mga Hintil, ay nakaranas ng kahabagan at mabiyayang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Tayo man ay nakinabang din at tumanggap ng pagpapala sa pamamagitan ni Abraham na totoong kinalugdan ng Diyos. Napakasaganang pagpapala na patuloy nating tinatanggap at pinapakinabangan sa ating panahon. Oo, at malaki ang kabayaran ng pagsunod, ngunit higit naman ang pagpapalang naghihintay sa mga susunod na ipinapagawa ng Diyos. Hindi nga lang ito katulad ng mga pagpapalang inaasahan natin na tayo yayaman, nagaganda ang ating buhay. Hindi tulad ng mga iba natin naririnig sa mga prosperity gospel preachers, naku, tanggapin mo ang Panginoon, yayaman ka, gaganda ang buhay mo. Hindi man ganon. Hindi mga bagay na pansamantala, kundi mga bagay na pangwalang hanggan. Hindi material, kundi espiritual. Maaaring pagpapalain tayo ng Diyos materially, ngunit higit pa sa material na bagay ang ipinangako ng Diyos. Tingnan ninyo, kapag tayo napagpala ng Diyos materially, financially, ang bilis maubos ng ating yung bagang halimbawa may bago tayong cellphone, may bago tayong TV, may bagong rep, motor, o kung ano man, ang saya-saya natin. Pero bakit yun ay ilang araw lamang masaya? Pero yung pangwalang hanggan ay walang pagsiglan ng saya. Ano yung malaman mo na
Halimbawa, sa mga anak, yung makita mong ang anak mo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ginagawa ang kalooban ng Diyos, parang ang sayang-saya ko na bilang nanay. Hindi na yung maabot ang maraming pangarap, kundi yung alam mong sumusunod sa kalooban ng Diyos, para bagang walang katumbas na halaga. Wala nga ni. Sabi po sa Hebreo 11:13, silang lahat ay namatay nang may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit, kaya't hindi kinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya siya ng isang lungsod. Hindi sumunod si Abraham dahil sa mga material na pakinabang na tatamuhin niya sa lupaing pagdadalhan sa kanya ng Diyos. Ang totoo pa nga, kung yun lamang ang gantimpala na hinihintay niya sa kanyang pagsunod, lugi siya. Di kaya mayaman na siya? Sa dami ng kanyang isinakripisyo, sa dami ng kanyang hirap, sa dami ng kanyang pagtitiis, bakit pa niya kakailangang umalis sa kanyang sariling bayan na established na? Bakit kailangan pa niyang iwanan ang komportableng kalagayan niya? Bakit kailangan pa niyang tumira sa mga tolda, magpalipat-lipat ng tirahan? Bakit pa niya kailangan gawin ang lahat ng iyon? Kung ang gantimpala lang na hinihintay ay gantimpalang panlupa, isang maalwan o mas mayamang kalagayan sa ibang bayan, hindi iyon ang nasa isip ni Abraham. Maging sa lahat ng mga dakilang tao sa pananampalataya ay namuhay noong una, sabi dun sa Hebreo 11, verse 16, sinabing ang hinahangad talaga nila ay ang isang lungsod na lalong mabuti. Lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. At nang ipinangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang lahi na pararamihin kasing dami ng mga buhangin sa dagat, nauunawaan ni Abraham na hindi ito literal, kundi espiritual na bayan, ang bayang pinili ng Diyos. Hindi po literal na dadami ang lahi. Dadami ang lahi ng mga abilino, hindi man ganun, mga rekto, kundi espiritual na bayan. Ang lahat ng sasampalataya kay Jesus, ibinigay ng Diyos ang pangako para hikayatin si Abraham na sumunod. Sa ating panahon, nangangako naman ang Diyos ng kapatawaran, kaligtasan mula sa kasalanan at mula sa kaparusahan, at buhay na walang hanggan sa mga taong magsisisi, tatalikod sa kanilang kasalanan, magsusuko ng buhay at sasampalataya kay Jesus. Parang lugi, ngunit hindi totoong lugi. Ang sabi sa Biblia, ano nga ba ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan? Ngunit kung yun naman ay kapapahamak ng iyong kaluluwa. Kapag nauunawaan natin kung ano ang naghihintay sa mga pagpapalang pangwalang hanggan, sa mga tatalima sa Diyos, agad tayong susunod tulad ni Abraham. Ang pagsunod ni Abraham ay nagdulot ng pagpapala, hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang sambahayan at sa lahat ng mga bansa. Kung ang ating pagsunod ay magdudulot ng eternal na pagpapala sa atin, sa mga taong mahal natin, at sa mga taong maaabot natin kay Kristo, hindi ba't sulit ang mga sakripisyo at pagtitiis? Kung ang pagsunod mo na pinapagawa ng Diyos ay kakasangkapanin ka para maligtas ang mga taong napapahamak, hindi ba't sulit ang ating pagsunod? Hindi nangangako ang Diyos sa isang maalwang buhay sa mga susunod sa Kanya. Ngunit nangako siya sa isang buhay na tunay na pinagpala at isang buhay na nagiging pagpapala sa iba. Ngunit kung tayo susuway at hindi tatalima sa salita ng Diyos, ang aanihin naman natin ay sumpa at hindi pagpapala.
Ang sabi po sa Deuteronomio 30 verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Mapalad ang mga anak ni Abraham, ano po? Mga taong isinuko ang kanilang buhay kay Kristo nang may pananalig at sumusunod sa Diyos. Dahil tiyak ang pagpapalang nakalaan sa kanila ayon sa pangako ng Diyos. Samantalang kahabag-habag naman ang mga suwail at isinumpa. Ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya kayo, pagpapalain niya kayo, at pagpapalain ng marami. Gagawin kayo ng Diyos ni Yahweh, na si Yahweh na pinuno ng bansa na hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin niyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay sa inyo ngayon. Ito ang pangako ng Diyos sa mga Israelita. Ipinapaunawa ng Diyos ang malinaw na kahihinatnan ng mga susunod at ng mga hindi susunod. Subalit kaagad din namang may babala sa mga suwail. Kung susunod, pagpapala. Kung susuway, sumpa. Kung makikinig ka Yahweh at hindi susunod sa mga utos at tuntunin, susumpain sa maraming bagay. Mabibigo sa mga gawain, padadalhan ng kahirapan, kaguluhan, karamdaman, at hindi aalisin ang salot hanggang sa malipol dahil sa pagtalikod sa Diyos. Wala nang pinakamabuti para sa atin kundi ang sumunod at tumalima sa salita ng Diyos. Tiyak na parurusahan ang mga taong patuloy na maghihimagsik sa Diyos. Ngunit pagpapalaing tunay ang nagpapasakop at tumatalima sa Diyos. Pipili lamang tayo dun sa dalawa. Susunod o hindi. Pagpapala o sumpa. Piliin natin ang tumalima at sumunod sa Diyos. Bilang pangwakas po at panghuli, si Abraham ay tinawag ng Diyos para maging ama ng lahat ng bansa. Kinalugdan siya ni Yahweh dahil sa kanyang pananampalataya. Pananampalatayang kinakitaan ng matibay na pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Sa pagtitiwala ay nabuo ang isang malalim na ugnayang may pag-ibig na nagbunsod sa kanya para makasunod sa Diyos nang may kagalakan at kahandaang tanggapin anuman ang kabayaran ng kanyang pagsunod. Ang pagsunod ni Abram ay bunga ng kanyang pananampalataya. Hindi dahil nais niyang mapalapit sa Diyos, kundi alam niyang siya'y mahal ni Yahweh. Alam niyang siya'y kinakalinga ni Yahweh. Iniingatan ni Yahweh at itinataguyod ni Yahweh. Maging malinaw nawa sa atin ang buod ng mensahe sa umagang ito. Taglayin natin ang mga katotohanan sa likod ng pananampalataya. Huwag nating pagsikapang gumawa ng mabuti para maligtas, kagaya ng kahangalan ng mga taga-Galasya. Bagkus ay maging mabuting patotoo sa lahat na ang ating pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Ang pananampalatayang may matibay na pananalig sa Diyos ay lumilikha ng isang malalim na kaugnayang may pag-ibig sa Kanya. Kaya tayo'y nakakapaglakbay ng may pagpapasakop at pagsunod sa kung ano ang nais ng Panginoon sa ating buhay. At dahil tiyak nating nasa mabuti tayong mga kamay, sa pagsunod natin sa Diyos, handa rin tayong magkaloob anuman ang maging kabayaran ng ating pagsunod. Dito makikita kung nauunawaan natin ang Ebanghelyo o hindi. Kung totoo bang nakakaunawa tayo ng ating narinig. Ang sabi po sa Hebreo 4:2, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya.
Si Abram ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. At dahil dito siya ay pinagpala, ang kanyang buong sambahayan ay pinagpala, at maging ang lahat ng mga bansa ay pinagpala. Marapat lamang na pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kahabagan at mabiyayang pagliligtas sa atin at sa masaganang pagpapala na ating tinatamasa hanggang ngayon. Ipanalangin din natin ang iba pa na makarinig ng ebanghelyo ay wag nang magmatigas ang kanilang mga puso. Pansin po natin ang mapaminsalang lindol sa Cebu ay kumitil ng buhay ay isang babala. Marahil ito isang babala ng Diyos, pahiwatig na nalalapit na talaga ang araw ng Panginoon. Ang sabi po sa Pahayag 3:3, kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako riyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Pagpapala po mula sa Panginoon, magandang umaga pong muli sa ating lahat. Ang lahat po ng kapurihan ay ibigay natin sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na nahayag muli ngayong umaga. Salamat na ito ay nagbunsod muli sa amin na kayo lamang, Panginoon, at tanging biyaya mo lamang sa amin kung papaano kami lalakad ng may totoong pananampalataya at pagsunod sa inyo, tulad ni Abraham, Panginoon. Talagang kami, Panginoon, bilang mga tao ay mahina, marupok, madali, Panginoong magkasala. Pero, Panginoon, kami humihingi ng inyong tulong at gabay. Samahan po ninyo kami. Nais din naming makasunod sa inyo tulad ng kay Abraham. Bigyan nyo nga ni po kami ng puso ng malaking pananampalataya sa aming buhay, na kung anuman ang pinapagawa ninyo sa amin, kung anuman ang nais ninyo, Panginoong, marating namin, samahan ninyo kami. Hindi po namin kayang mag-isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang may dakilang layunin sa buhay ng bawat isa sa amin, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ang totoong laban, Panginoon, ay nasa labas. Tulungan nyo kami, Panginoon, at samahan, lalong higit sa panahong ito na pasama ng pasama, tulungan po ninyo kami, Panginoon. Wala kaming kakayanan sa aming sarili. Alam namin, Panginoon, na sa inyo lamang, Panginoon, matatagpuan ang kaligtasan. Sa inyong lugar lamang, Panginoon, matatagpuan namin, Panginoon, ang aming kaligtasan. Sa inyong lugar, hindi kami mapapahamak, kundi, Panginoon, yung pagsunod, yung pananampalataya, patuloy niyong ibibigay sa bawat isa sa amin. Panginoon, mabigyang lugod ka namin. Mapangiti ka sana namin. Ang aming buhay naway isang mabangong samyo palagi sa inyo, na tuwing haharap kami sa inyo, Panginoon, sasamahan ninyong kami, diringgin ninyo ang aming panalangin. Salamat, O Panginoon, sa inyo ngayong umaga. Salamat sa salitang nahayag. Salamat na ikaw pa rin ang aming naitaas. Ikaw pa rin ang aming naluwalhati. Ikaw pa rin ang aming Panginoong sinasamba, tinatanghal, dinadakila sa umagang ito. Ang lahat na ito'y panalangin namin, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin